Magandang umaga po sa lahat ng mga kasama po natin dito po sa ating Bible program. Ngayon pong linggo po ng umaga ng October 18, 2020. Muli po sa kalooban ng Panginoong Diyos ay live po tayong napapanood mula po rito sa bayan ng Plaridel sa lalawigan po ng Bulacan. Ang atin pong Bible program ay nakararating po sa iba't ibang mga lugar dito po sa Pilipinas. At gayon din po sa mga nasa abroad. Kaya tayo po'y nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga nakakasama sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ang ating Bible program, regular po ito na napapanood ng live tuwing Martes at Huwebes ng alas 9 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. At kapag ka naman po linggo, alas 10 po ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali. At umpisahan na po natin itong ating pagpapatuloy po ng ating paksa. Ito po kasi ay series. Inumpisahan po natin noong nakaraang linggo ng October 11. Ang ating paksa, kung saan napupunta ang lahat ng mga taong namatay na noon at ngayon ayon sa Biblia. Nababasa nyo naman po ang pamagat ng ating paksa na pinag-aaralan. Kung saan napupunta ang lahat ng mga taong namatay na noon at ngayon ayon sa Biblia. Inaalam po natin sa paksa kung yung lahat ng mga taong namatay na kung saan sila napupunta. Ang inaalam po natin ay yung lugar, yung dako, kung saan lahat ng mga taong namatay na, yung mga pumanaw, sumakabilang buhay, sa panahon nakaraan noon at sa panahong kasalukuyan ngayon, nasaan po ba yung lahat ng mga taong namatay na? At sa atin pong nakaraang mga pinag-aralan, maliwanag po na sa ating mga tao, ang nakakaranas po ng kamatayang pisikal, walang iba kundi ang ating katawan. Tayo pong mga tao, ang ating kabuuan po, binubuo po yan ng espiritu, kaluluwa at katawan. Unang Tesalonica 5:23. Yan ang kakumpletuhan po, kabuuan po ng tao sa Biblia. Espiritu, kaluluwa at katawan. Ngayon, sa usapang pisikal na kamatayan, ang namamatay po itong ating pisikal na katawan. Ito po yung katawan nating ito ang nasusugatan, ito po yung nagkakasakit, tumatanda, ito po yung namamatay. Mateo 10:28. Ito pong katawang ito ang mayroong kamatayang pisikal. Pagka po ang espiritu ay humiwalay na sa katawan, ang katawan ay patay na. Santiago 2:26. At dahil po patay na yung katawan, kailangan na pong mailibing. Yun po yung nangyayari po talaga pagka namatay na ang katawan dahil umalis na po yung espiritu, kailangan na pong mailibing po yung katawan dahil nga po yan po yung nabubulok. Nabubulok po yung katawan, kaya kailangan po yan ay mailibing sa lupa. Ngayon, ang ating Panginoong Jesucristo, meron pong pangyayari na tinatawag niya yung kanyang isang alagad doon sa Mateo 8:21-22. Nagsabi po yung alagad na, Panginoon, payagan mo akong makauwi at mailibing ko ang aking ama.
Dahil namatay po yung ama, tatay noong alagad Sabi ng Panginoong Hesus, pabayaan mong ilibing ng patay ang kanyang sariling patay. Mateo 8:21-22. Ngayon, yung iba po, nung mabasa yan, naguluhan sila. Paano ika yun? Patay, ililibing ng patay. Sa Biblia po kasi, dalawa po ang klase ng taong patay. May taong patay physically at may taong patay spiritually. Yung patay physically, yun nga po yung hindi na humihinga yung katawan dahil umalis na po yung espiritu. Hindi na kumikilos, hindi na gumagala, wala ng buhay. Kaya patay physically. Ngayon, meron naman pong tao, buhay siya, kumikilos, humihinga, gumagalaw, patay siya spiritually. Papaano po siya patay spiritually? Kasi po, ang tao po, pagkahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan, patay po siya spiritually. Ang kahulugan po kasi sa Biblia ng kamatayan, physical, spiritual, yun po yung pagkahiwalay, separation. Santiago 2:26, yan po yung kamatayang physical. Paano nangyari yan? Hiwalay ang espiritu sa katawan. Ngayon, yun naman pong kamatayang spiritual, yun naman po yung ang mga tao ay hiwalay sa Diyos, walang kaugnayan sa Diyos, walang relasyon sa Diyos dahil sa kasalanan. Isayas 59:2. Basahin ko po yung Isayas 59:2. Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Ayan. Ano po yung nagpapahiwalay sa tao, sa Diyos? Ang nagpapahiwalay po yung kasalanan. Kaya pag ang tao po ay nabubuhay sa kasalanan, ang ginagawa po yung mga kasalanan, o yung tao na yun ay hiwalay sa Diyos. Patay spiritually. Bagamat yun po ay humihinga, kumikilos, gumagalaw, buhay siya physically, pero patay siya spiritually. Ang katunayan po, sa unang Timoteo 5:6, ang sabi po rito, tatapwat ang nangagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Ayan, maliwanag po dyan sa binasa nating talata na pag ang tao po buyo sa kalayawan, ibig sabihin, mga bisyo ginagawa niya. Sugal, alak, sigarilyo, babae, bagamat buhay ay patay. Buhay physically pero patay spiritually. Ngayon, pagka sumampalataya sa Diyos, sa Panginoong Hesukristo, yung mga taong bagamat buhay ay patay, buhay physically pero patay spiritually, sa pagsampalataya nila, doon sila mabubuhay spiritually. Efeso 2:1. Ang sabi naman po'y ganito sa mga naging Kristiyano po sa Efeso. Tingnan niyo po. At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Papaano po nabuhay itong mga Kristiyano sa Efeso? Dati silang mga patay dahil sa mga kasalanan. Sila po'y binuhay, yung kanilang espiritu. Paano nangyari yon? Nang sila po ay sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ang katunayan po niyan, dito po sa Juan, Kapitulo 5. Tingnan niyo po ang sinabi rito ng Panginoong Hesus. 5:24. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dumiridig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin
ay may buhay na walang hanggan at hindi na mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Nakita po ba ng ating mga kasama yan? Lahat ng mga tao po na nabubuhay sa kasalanan, sila po patay spiritually. At lahat ng mga patay spiritually, mga hiwalay sa Diyos, sila po ay pasok sa hatol. Hello. Meron na po ngayong sa kasalukuyan na 30 sa Facebook Live. Meron din po pala tayo sa YouTube Live. Ayan, binibigay po ni Brother Jacob Santos yung link ng YouTube Live po natin. O ngayon, nakita po ba ng ating mga kasama yung sinabi ng Panginoong Hesus? Pagka ikaw ay sumasampalataya, ang sabi po rito, mayroon kang buhay na walang hanggan. O yun hubang mga narito ngayon sa ating Bible program, kayo po ba'y sumasampalataya sa Diyos, sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo? O ano po ang sinasabi po sa mga sumasampalataya? May buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol. Ano ibig sabihin? Yung mga hindi sumasampalataya sa Panginoong Yesus, walang buhay na walang hanggan yun. Tama po. Kasi ang merong buhay na walang hanggan, yung sumasampalataya. Ngayon, yung sumasampalataya, hindi mapapasok sa paghatol. Ano ibig sabihin? Yung mga hindi sumasampalataya, pasok sa paghatol. Tama po ba? Yung ating mga kasama, madali ho bang maintindihan yung ating binabasang talata na yan? Juan 5:24. Pag sumasampalataya ka, ano ang matitiyak mo? Meron kang buhay na walang hanggan at hindi ka mapapasok sa paghatol. Ngayon, babalik ta rin natin, hindi ka sumasampalataya. Wala kang buhay na walang hanggan. Ano ang sinasabi pagka ikaw hindi sumasampalataya? Pasok ka sa paghatol. Yung paghatol na sinasabi dyan, yun nga yung paghuhukom. Tapos ano pa sabi? Lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Ano ibig sabihin? Noong tayo po ay hindi pa sumasampalataya, mga patay tayo dahil sa kasalanan. Lahat tayo po nandoon sa hatol na kamatayan. Amen. Amen po ba sa mga narito sa ating Bible program? Lahat ng hindi sumasampalataya, mga patay dahil sa kasalanan, mga hiwalay sa Diyos. O ngayon, lahat ng mga hindi sumasampalataya, sila po ay pasok sa hatol na kamatayan. Ngayon, nung tayo sumampalataya, ano po nangyari? Mula sa kamatayan, nalipat tayo sa kabuhayan. Kaya meron na tayong buhay na walang hanggan. Amen. Kaya tiyak mo ba na ikaw ay ligtas na? Tiyak na po ba na may kaligtasan? Pag sumasampalataya, ano po sagot? Nakakatiyak na po ba ng kaligtasan ng lahat ng mga sumasampalataya? Meron na po bang buhay na walang hanggan? Kahit nasa lupa pa tayo, meron na ba tayong buhay na walang hanggan? At tiyak na po ba yung kaligtasan nating mga sumasampalataya? Si Mr. Soriano, ilang beses nang tinatanong noong mga nagtatanong sa kanya, kung si Mr. Soriano ba ay nakakatiyak ng kaligtasan. Ano po sagot ni Mr. Soriano? Yun daw kaligtasan, matitiyak lang pagka malapit ka ng mamatay. Kayo po ba, kung matino ang inyong mga pag-iisip, magpapaakay ba kayo kay Mr. Soriano? Nagtuturo si Mr. Soriano ng kaligtasan
Pag tinanong siya noong mga nagtatanong kung nakakatiyak na ba si Mr. Soriano ng kaligtasan niya, ang isasagot ay alanganin. Hello? Wag naman pong sasama ang loob ng mga miyembro ng grupo ni Mr. Soriano. Kahit po yung mga nagre-record nitong ating programa. Mag-isip-isip lang. Nagtuturo si Mr. Soriano ng kaligtasan. Nung siya na ang tanungin, kung siya ba'y nakakatiyak ng kanyang kaligtasan, ang sagot ay, hindi humalinaw. Makitiyak lang daw ang kaligtasan pag malapit ng mamatay. Papaano yung nangyari kay kay Army Policarpio? Nabalitaan po natin, Tayo po pala'y nakikiramay, nagpapaabot ng ating pakikiramay sa naiwang pamilya, naulilang pamilya ni Army Policarpio. Dati po nating nakasama yan at may mga pagkakataon din po nung araw na ako po ay nakakakwentuhan yan. Nasakay pa ako minsan sa kanyang sasakyan nung may Bible exposition dyan sa may Angeles City. Sa kanya po ako nasakay noong araw. Nagkakwentuhan po kami. At noong maiparating po sa akin yung balita na natulog lang tapos hindi na ho nagising. Yung Army Policarpio, yun po yung madalas tawagin ni Mr. Soriano. Kapatid na Army, ano masasabi mo? Mali po yung naituro ng kapatid na Perez. Ayun, yun po yung naging partisipasyon niya. Pag kami pasalamat po, tatawagin niya ni Mr. Soriano at pagsasalitain at sasabihin na yung mga natutunan nila kay Nicolas Perez ay mali. Mali ang naunawaan ni Nicolas Perez. Paano ka ako yun? Si Army natulog lang. Nagdire-diretso na. Hindi na ho nagising. Dahil na ibalita rin sa akin na nagkaroon din ng sakit yun Nahiga din yun. Nagkaroon na po ng karamdaman. Paano yun? Nagdire-diretso na. Di lumalabas si Army Policarpio hindi nakasigurado ng kaligtasan niya, di ba? Kasi sabi ni Mr. Soriano, matitiyak mo lang ang kaligtasan mo pag malapit ka ng mamatay. Paano yun? Natulog hindi na nagising. Ama po ba? Kaya yung mga miyembro po dyan sa grupo ni Mr. Soriano, sana yung pangyayari na yan ay makapagbukas ng kaisipan ng marami dyan. Kahit si Mr. Soriano, ako namamag-asa pa rin kahit paano si Mr. Soriano bago abutan ng kamatayan ay makabalikwas. Sayang naman kasi yung 50 taon na sinasabing si Mr. Soriano ay araw at gabi ay nangangaral, nagpapagal. Sana makapag-isip-isip din si Mr. Soriano na alhin ba niya yung mga kayamanan na yan? Yung mga pinundar niya na dapat sana sa iglesia yan ininteres ni Mr. Soriano. Siya ang nagpatayo ng mansyon sa Brazil. Siya ang nagpundar ng mga ari-arian, samantalang yung iglesia na kanyang pinangangasiwaan ay wala pong naipundar. Walang pagmamay-ari yung iglesia na yan. Nakapangalan kasi kay Mr. Soriano, nakapangalan sa pamangkin niya, sa mga katiwala niya. Kaya nga yung issue na bakit nagbabayad sila ng buwis, kasi nga personal na pagmamay-ari ni Mr. Soriano nung pamangkin niya yung mga properties dyan. Kahit yung pasalamatan na yan, kayo na mag-imbestiga dyan po sa munisipyo ng Apalit, Pampanga. Tax
declaration lang naman ng kailangan eh. Tax declaration. Makikita nyo kung kanino nakapangalan yung mga lupain dyan ng pasalamatan. Yung mga ayaw maniwala sa sinasabi ko, kayo na mismo mag-imbestiga. Na yung mga lupain dyan, sino ang may-ari? Nakapangalan kay Mr. Soriano. Kaya kailangan magbabayad ng buwis. Huwag na siyang magsusumbong pa sa mga miyembro na pinag-iinitan tayo ng gobyerno, tayo lang ang inuobligang magbayad ng buwis. Samantalang ang ibang iglesia hindi sila pinagbabayad ng buwis. Kaya nga ganun ang nangyayari dahil interest ni Mr. Soriano yung mga properties na dapat ipinangalan sa iglesia. Ngayon, tinatawagan ko ng pansin si Mr. Soriano, si Army Policarpio, mas bata sa kanya yun pero natulog lang hindi na nagising. Ganun din, si Mr. Soriano medyo kinakabahan na rin yan. Alam ko, meron na rin nararamdaman si Mr. Soriano na siyempre yung mga mas bata pa sa kanya nawala na rin. Ano po? Ang dapat lang maisip ni Mr. Soriano, paano na mangyayari? Meron kang mansion dyan sa Brazil. Meron kang mga pinundar dyan na mga negosyo, restaurant. Pero ngayon walang kita ngayon yun dahil sa lockdown, dahil sa COVID-19. Kaya dyan sa pangyayari na yan, si Mr. Soriano ay nananawagan at humihingi ng suporta sa mga nasa Pilipinas. Napadalhan siya ng tulong doon dahil sarado nga po yung kanyang mga negosyo ron. Yun po yung sinasabi na paanong yung sinasabi ni Mr. Soriano na kulang ang abuluyan, kapos, at yung mga negosyo ni Mr. Soriano ang tumatakip, nagpupuno sa kakulangan ng abuluyan. Sige nga, pag-isipan natin yung mga miyembro dyan. Hindi ba ganoon ikondisyon ni Mr. Soriano ang mga isipan ng mga miyembro na kahit anong abuloy pa gawin ng mga miyembro, kulang na kulang, kapos at kapos pa rin ang abuluyan na ibinibigay ng mga miyembro. Kaya kailangang magnegosyo, kailangang maghanap buhay ni Mr. Soriano nung pamangkin niya para mapunan yung kakulangan ng abuluyan. Tama po ba? Pinapamukha ni Mr. Soriano, inutil lahat ng mga miyembro dyan, pati mga milyonaryo. Bakit? Kulang at kulang, kapos at kapos, gipit pa rin ang gawain, gipit ang iglesia. Kaya kailangan itong mga negosyong ito ni Mr. Soriano nung pamangkin niya ang magpupuno sa kakulangan ng abuluyang ipinagkakaloob ng mga miyembro. Nagkaroon ng COVID-19, pandemic, sarado mga negosyo ng mga negosyo ni Mr. Soriano sa Brazil. Sinabi niya, restaurant, sarado. Yung kanyang tindahan ng ice cream, sarado. Ngayon ang sabi ni Mr. Soriano, padalhan siya ng mga kapatid mula sa Pilipinas ng tulong. Paano ngayon yan? Paano yung sinasabi ni Mr. Soriano na yung mga negosyo niya ang pampuno, pandugtong doon sa kakulangan ng abuluyan? Ngayon siya mismo nang hihingi sa mga nasa Pilipinas. Isip-isip lang naman. Isip-isip lang naman. Ngayon, ba't tayo napunta dyan? Naalala ko po kasi yung kay Army Policarpio. Paano pong nangyayari na namamatay ang isang tao pag umalis na ang espiritu sa kanyang katawan? Yun po yung kamatayang pisikal. Ngayon, ang kamatayang espiritual,
Yun po yung mga taong hiwalay sa Diyos, walang relasyon sa Diyos dahil sa kasalanan. Ngayon, sa pagsampalataya ng isang tao sa Diyos, mabubuhay siya, yung kanyang espiritu. Mabubuhay, kagaya ng nangyari sa mga Kristiyano sa Efeso. At pagka ikaw ay sumampalataya, meron ka ng buhay na walang hanggan, wala ka na po sa hatol na kamatayan. Kaya nga, yung mga Kristiyano sa Roma na sumasampalataya, ano naman ang sabi sa 8:1? Tingnan nyo po, ang katiyakan ng kaligtasan ng mga sumasampalataya, Roma 8:1. Ngayon nga'y wala ng anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Ano po ang natitiyak ng mga sumasampalatayang Kristiyano? Wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Sa Magandang Balita Biblia, basahin din po natin. Maganda po ang salin po sa Magandang Balita Biblia ng Roma 8:1. Dito po sinasabi na ngayon ngay wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Ano po ba yung binabanggit dyan na hatol? Na wala na po yung mga na kay Kristo Jesus. Kaya nga, hindi na hahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Ayan, pagka ikaw po ay Kristiyano na, nakipag-isa ka na sa ating Panginoong Hesukristo, hindi na hahatulang maparusahan. Nagkakaintindihan po ba tayo rito? 45 ang nasa Facebook Live po natin. Sa YouTube Live po, sabihan po tayo rito, Pagka ikaw po ay nakipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo, meron ka ng relasyon kay Jesus Christ. Paano po nangyari yun? Nung siya po'y iyong sampalatayanan, tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Meron ka ng buhay na walang hanggan, hindi ka na hahatulang maparusahan. Amen. Amen po ba? Nalipat ka na mula sa kamatayan patungo sa buhay. Amen. Meron ka ng kaligtasan, meron ka ng buhay na walang hanggan. Narito ka pa sa lupa. Alam mo na ikaw ay may kaligtasan na meron ka ng buhay na walang hanggan. Kayo ba'y magpapaakay sa isang mangangaral, tagapagturo, na siya mismo'y alanganin sa kaligtasan niya? Sa YouTube po, meron tayong 5. Sa Facebook, 40. Mag-isip-isip po yung mga manggagawa, yung mga miyembro dyan po sa grupo ni Mr. Soriano. Hindi natitiyak ni Mr. Soriano yung kaligtasan niya. How much more kayo? Tama po ba? Kung yung puno, walang katiyakan ng kaligtasan niya, paano naman yung mga miyembro? Hello? Pwede ho bang mag-comment yung mga kasama natin? Kung mismong si Mr. Soriano alanganin sa kanyang kaligtasan, hindi siya sigurado, o pagkatapos ni Mr. Soriano, mula sa kanyang pangalawa hanggang sa mga ministro, mga manggagawa, mga miyembro, meron ba diyang makakatiyak ng kaligtasan nila? Tapos si Mr. Soriano, binasa po yung 2 Timoteo 3:7 na laging nagsisipag-aral at kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Tinanong ni Mr. Soriano yung kanyang pamangkin, si Bonjing, kung natutupad ba sa atin ito? Natutupad ba? Ang sagot ng Bonjing ay hindi po. Hindi ho natutupad sa atin yan. Yung laging nagsisipag-aral at kailan pa man ay hindi nakakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Ang natutupad po sa atin, yung silang namamali sa diwa.
darating sa pagkaunawa. Ako po'y matutulog na lang kagabi. Si Brother Jacob Santos po ay may isinare na video nawala antok ko Ako natawap Ibig sabihin ka ako, napanood ni Mr. Soriano yung video ko. Ano ba yung ikalawang Timoteo 3:7? Paki-post nga natin ng alam noong ating mga kasama kung ano ba yung sinasabi ko na talata. Ikalawang Timoteo 3:7. Sabi ko si Brother Jacob Santos ano rin very active May gabi matutulog na ako Sinare pa sa akin yung video na laging nagsisipag-aral at kailan paman ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Doon sa video, naramdaman ko na medyo nauga ko si Mr. Soriano doon. Napag-iisip ko na siya doon, kaya kailangan niyang sumangguni Kailangan niyang konsultahin yung kanyang mga kasama. Yung pamangkin niya, tinanong niya natutupad ba sa atin yan? Hindi lang niya masabi na parang parang may punto nga dyan si Willie Santiago kasi ano ba nangyayari pagka sila nagpapasalamat? Hindi ba yung tinuturo ni Mr. Soriano na hahalata na siya na hindi niya alam yung kanyang pinagtuturo, lalo pagka yung ang paksay 1,000 taon, yung 1,000 years, yung millennium. Ilang version na po ng 1,000 taon ang nadinig nyo kay Mr. Soriano. Kung kayo matandain lang, mapapansin nyo balentong na yung kanyang mga turo dyan O ano ngayon yung latest? Ang latest na po ay yung Antikristo, mauuna yon. Mauuna muna ang paglitaw ng Antikristo. Ngayon, yung Antikristo po, yung paglitaw niya sa panahon ng malaking kapighatian. Ang Antichrist, ang kanyang pag-iral sa panahon ng malaking kapighatian. Sabi ni Mr. Soriano, nung siya tanongin ni Sister Luz, kailan po ba itong Antichrist? At the end of the 1,000 years. Wow! Wow! Parang napanood ko si Dolphy nung pinopromote po niyo yung Banayad Whiskey. Natandaan niyo po yung Banayad Whiskey? Si Dolphy po pinopromote niya yon. Nung inumin niya yung Banayad Whiskey, sabi niya, wow! Parang may blade. Ang sakit sa lalamunan. Parang may blade, sabi ni Dolphy. Banayad Whiskey. Ganon din ho yung aking Noong madinig ko po yung tinanong siya ni Sister Luz. Hindi nga agad nakasagot si Mr. Soriano dun kailan po ba itong paglitaw ng Antikristo? Sabi ni Mr. Soriano, at the end of the 1,000 years. Bago po pala matapos ang 1,000 taon. Tapos, ito ngayon si Mr. Soriano, tinuro niya na yung Antichrist, mauuna muna yon. Yung Antichrist, ang paglitaw niya sa panahon ng malaking kapighatian. Ang turo ni Mr. Soriano, maiinkwentro nila yung Antichrist. Makakasabayan nila yung Antichrist. Haharapin nga ni Mr. Soriano yung Antichrist sabi niya Paano yan? Sabi ni Mr. Soriano, hindi mararanasan ng grupo niya yung Great Tribulation. Samantalang yung Antichrist nandyan at haharapin ni Mr. Soriano. Hindi ba masakit sa ulo yan? Hello? Parang yung Banayad Whiskey. Noong inumin ni Dolphy, sabi niya, wow! Ang sakit! Nasa blade! Huwag kayong mapipiko na yung mga pumapasok dito. Merong mga nagre-react. Umintindi kayo.
Binasa ko yung salita ni Jesus Christ. Huwag niyong dagdagan. Manampalataya lang? Wala akong sinabing manampalataya lang. Wow! Lasang blade. Ay, naku. Naku, ano ba naman itong mga alipores ni Mr. Soriano? Pumapasok sa programa ko, ayaw maglinis ng tenga. May sinabi po ba ako mula pa kanina? Kahit i-rewind, i-review itong ating recorded. Kung may sinabi akong manampalataya lang, si Brother Willie, 47 anyos pa lang. Hindi pa ako ulyanin kagaya ni Mr. Soriano. Si Mr. Soriano na naedad. Di ba si mga nasa 73 na rin? 73, 74. 47 lang si Brother Willie. Hindi pa ulyanin. Alam ko pa yung mga sinabi ko mula nung nag-umpisa ako rito. Sige, dineder ko to mga alipores ni Mr. Soriano. Yung nagre-record nitong ating programa. Kung may maililitaw kayo na sinabi ko na manampalataya lang. Sige, I dare you, I dare you. Sige, pag may nailitaw kayo na sinabi ko manampalataya lang, hihinto na ako. Hindi na ako magpe-Facebook live. Kung may maililitaw kayong sinabi kong manampalataya lang, dinadagdagan ninyo mahirap yung nagdadagdag. Sabi po sa Kawikaan, 30. Tingnan nyo po yung mga nagdadagdag. Mga alipores ni Mr. Soriano, kabahan kayo sa ginagawa ninyo. Yung hindi ko sinabi, nilalagay nyo sa bibig ko. 30 at 6 ng Kawikaan. Huwag kang magdagdag sa kanyang mga salita. Baka kanyang sawayin ka at masunduan kang sinungaling. Yung mga nagdadagdag. Wala naman akong sinabi, dinagdagan, manampalataya lang. Ang sabi dyan mga taong sinungaling yan yung mga taong sinungaling, kanino ba yan? Juan 8:44. Kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una. Siya'y isang sinungaling at ama nito. Kaya yung mga alipores na yan ni Mr. Soriano, pumasok sa programa ko at dinagdagan yung aking sinasabi. Mga sinungaling yan. At yung mga sinungaling, sa dyablo yun. Yan ang ating dyan, masasabi dyan. Masyado kayong apektado, masyado kayong dito sa aking binubulgar dito. Tawagin nyo si Mr. Soriano. Tawagin nyo. Wala siyang maidadahilan na siya nasa Brazil, na hindi niya napapanood itong mga sinasabi ko rito. Alam nga niya Kaya nga tinanong niya si Bonjing ito bang ikalawang Timoteo 3:7, natutupad ba sa atin to? Ibig sabihin, napanood ni Mr. Soriano yung sinabi ko. Ano ba yung sabi ko doon? Mr. Soriano, kung ito lang ikalawang Timoteo 3:7 ang gagamitin mong batayan, pagka ikaw ay nagtuturo na ng mga bago mong mga paliwanag, gamitin mo lang ito, hindi na kita kukontrahin. Yun ang pangako ko Pagka ikalawang Timoteo 3:7 na ang batayan ni Mr. Soriano, pag binabago-bago na niya yung mga turo niya, hindi nakikibo si Brother Willie. Hindi ko na siya kukontrahin. Pero hanggat ang inaatrasan ni Mr. Soriano, silang namamali sa diwa, darating sa pagkaunawa. Isaias 29:24, hindi kita tatantanan, Mr. Soriano. Hindi kita lulubayan. Dahil sukang-suka na ako dyan sa na yan. Yang iyong silang namamali sa diwa, darating sa pagkaunawa. Yung palusot mo na yan, Mr. Soriano, hindi ko yan papayagan.
na habang panahon ay gasgasin mo ng gasgasin yang silang namamali sa diwa darating sa pagkaunawa. Sabi ko nga una kong narinig yan, May 1 ng 1990. Tinan niyo po ako, matandain ako sa petsa, sa date. May 1 ng 1990, Labor Day. Holiday sa Pilipinas. Unang dalo namin sa pasalamat. Doon pa sa lumulubog na subdivision. Hindi na alam ng mga fanatics yan, ng mga miyembrong Alipores. Yung lumulubog na pasalamatan doon po sa kabilang subdivision. May 1 ng 1990. Meron pa dong mga mga ipa-ipa, sako-sako ng ipa. Sariwa sa isip ko yun kasi at that time, sweet 16 ako noon, sweet 16. Kagagraduate ko lang po ng high school noong ma-attend po ako. Unang attend ko sa Apalit, sa Pasalamatan, doon sa may bagong Pag-asa subdivision na lumulubog sa baha. Una kong nadinig yung silang namamali sa diwa darating sa pagkaunawa. Sweet 16 pa ako noon. 1990. Ngayon po ay 2020 na. Ayan, 47 na po ako. Kagaya po nung narito ngayon sa ating Facebook Live, 47 na yung mga nanonood. Ako po ngayon sweet and sour na. Silang namamali sa diwa, darating sa pagkaunawa pa rin. Mismong yung tagabasang babae ni Mr. Soriano, si Sister Luz, noong 1990, pa yan, banat na banat pa ang mukha. Talaga namang press na press pa si Sister Luz. Ngayon kulubot na. Kulubot na dahil 47 po ako ngayon, plus 9. Para makwenta nyo yung edad ni Sister Luz. Kulubot na nga si Sister Luz. Ngayon silang namamali sa diwa, darating sa pagkaunawa pa rin. Yung hula na yan para yan sa mga matitigas na ulo na Israelita. Tingnan nyo po sa magandang balita Biblia, yung Isaias 29:24, para bakangino yan. Para sa matitigas ang ulo yan ng mga Israelita. Si Mr. Soriano dito umaatras from 1990 pa. Ang sinasabi ko yung 1990 na ako ay una ko nadinig yan. Kung sabihin ni Mr. Soriano, nag-umpisa siya 1980s pa. Kaya silang namamali sa diwa na yan, matagal na pa nang ginagamit ni Mr. Soriano. Magtatabon ng kaunawaan ang mga napapalayo sa katotohanan at tatanggap ng pangaral ang mga matitigas ang ulo. Para kanino yung talata na yan? Para sa mga matitigas ang ulo. Pagka aminado si Mr. Soriano na matitigas ang ulo nila, sige, gamitin nyo na yan. sa inyo na yan, Matitigas ang ulo Ang tinutukoy dyan sa Biblia po, sino po ba yung binabanggit sa Biblia na matitigas ang ulo? 9:13 ng Deuteronomio. Sabi po rito, bukod dito'y sinalita sa akin ng Panginoon na nagsasabi, aking nakita ang bayang ito, yung Israel. At narito isang bayang matigas ang ulo. Sa Biblia po, kung meron man pong nakita na matitigas ang ulo, sino po yon? Yung bayang Israel. Yung inakay ni Moises palabas sa Ehipto, matitigas ang ulo nila. Hindi ba? Nakita naman yung katigasan ng ulo ng Israel. Pagka sila'y nagugutom, nagbibigay ang Diyos ng pagkain. Pagka sila'y nauuhaw, nagbibigay ang Diyos ng tubig na maiinom. Tama po. Nung sila'y masukol ng hukbo ni Paraon, yung dagat hinati para sila'y makaraan. Tama po. Ang daming himala na ipinakita ang Diyos diyan sa bayang Israel na yan. Pero ano nangyari?
nung umakyat na si Moises sa bundok para kumuha ng yung 2 tapyas na bato, yung 10 utos, naiwan yung bayang Israel. Iniwan kay Aaron. Ano ang ginawa? Sumamba na sa Diyos-Diyosan. Gumawa pa ng Diyos-Diyosan. Tama po ba? Hindi ba nakitang yung bayang Israel na matitigas ang ulo? Umalis lang sandali si Moises, iniwan kay Aaron Ang ginawa na po ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya nga itong mga fanatics, noong mga panahon na pinagmamalaki nila, kung papaanong si Moises ay may assistant na Aaron, ang kapatid na Eli, may assistant din na kuya. Sabi ko, kawawa naman kayo. Kinumpara nyo pa ako si Moises kay Brad Eli nyo, tapos yung Aaron sa kuya ninyo. Alam nyo ba ako yung Aaron, lampa yun, lampa? Lampa! Mahina ka ako yung mahina. Pasimuno pa ako ng pagsampa sa Diyos-Diyosan. Naku, natameme na yung mga fanatics nung sagutin ko Hindi nyo kilala si Aaron para yung kuya ninyo, ikumpara ninyo. Sa bagay ka ako, may pagkakahawig din, pagkakatulad. Yung kako si Aaron, siya ang nagpasimuno para gumawa ng Diyos-Diyosan at sambahin yung Diyos-Diyosan, yung guyang ginto. Yung kakong kuya ninyo, nagpasimuno rin yan para ituro na yung kanyang tiyuhin. Ano ba tinuro nung Bonjing? Mas mapalad ang nakakita at sumampalataya kay Brother Eli kaysa nakakita at sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Yun po yung sinasabi ko na kasuka-suka na tinuro noong Bonjing. Kaya nga ako tumiwalag dyan noong October ng 2009. Yung pasalamat nila na ginawa dyan. Pasalamat ng kapatiran noong 2009 ng October. Yun ang tinuro nung Bonjing. Mas mapalad ang sumampalataya at nakakita kay Brother Eli kaysa sumampalataya at nakakita sa Panginoong Hesukristo. O yung mga narito, 50. Kaya nyo bang sikmurain? Kaya ba ng inyong mga sikmura yung ganong katuruan? Mas mapalad ang sumampalataya nakakita kay Brother Eli kaysa sumampalataya at nakakita sa Panginoong Hesukristo. Meron namang recorded video niyan Humingi kayo kay Mel kung bibigyan kayo. Sa AdPro, manghingi kayo kung kayo bibigyan. Ngayon, so much for that. Natawagan lang ako ng pansin ng mga nanggugulong alipores ni Mr. Soriano rito. Tawagin niyo si Mr. Soriano at nang kami na ang magsalubong dito sa Facebook Live. Yun naman sinasabi ko Bakit of all people, sa akin lang hindi kumbasa si Mr. Soriano? Yung mga tiniwalag niya sa grupo niya, yung Prospero Tablada, sinagot niya yun sa radyo, o yung mga manggagawang pumunta sa Net25, kahit yung si Kuya Ber Santiago, nandyan siya. Bakit sinagot ni Mr. Soriano si Kuya Ber Santiago? Bakit ako kahit minsan sana kahit minsan ay mapansin ako, malaman mo, ika'y mahal at yan ay totoo. Sana kahit minsan ay mapansin ako. Bakit si Mr. Soriano ni hindi sumubo? Pansinin lang ng mga nandiyan. At hindi mala sumubok na kumasa kahit minsan.
Na dito kami magsagutan? Banggitin niya yung pangalan ko? Hindi Sa pasalamatan lang yan na umikibo. Doon lang siya parang aso na tahol ng tahol pag nasa kanyang bakuran. Pansinin po ninyo, bakit yung mga kagaya ng Prospero Tablada, sabi niya, posporong walang sindi. Ganun niya, kantsawan yun yung mga nagprograma sa Net 25, pinatulan ni Mr. Soriano. Sinagot niya. Bakit ako ayaw na ayaw ni Mr. Soriano na kami ay magsagupa? Wala siyang idadahilan kahit siya nasa Brazil, nasa loob ng mansyon niya, pwede kami mag-usap. Pwede kaming mag-running debate dito, magsagutan kami kahit araw-araw, gabi-gabi pa. Call ako dyan. Wala akong aatrasan kay Mr. Soriano. Kahit anong paksa, pag-usapan namin. Gusto niya, pag-usapan namin yung silang namamali sa diwa. Darating sa pagkaunawa. Kaya sabi ko Mr. Soriano, ulitin ko uli yung offer ko. Tigilan mo yung Isaias 29:24, tantanan mo yan. Doon ka na lang magbatay sa ikalawang Timoteo 3:7. Sabihin mo lang sa kapatiran dyan, mga kapatid, kung nagbago man ulit tayo ng paliwanag tungkol dyan sa 1,000 taon na yan, wala pong problema dahil minsan pang natupad sa atin ang ikalawang Timoteo 3:7. Balikan natin yung talata. Ito lang, Mr. Soriano. Ito lang ang graceful exit mo para kita payagan. Aminin mo lang, Mr. Soriano, ang talatang ito ang natutupad sa inyong pagsasama-sama na laging nagsisipag-aral at kailan paman ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Yan na ang batayan mo, Mr. Soriano. Promise ko sa iyo, sarado na bibig ko. Sarado na. Hindi na kita kikibuin dyan. Promise. Pagka itong 2 Timothy 3:7 na ang iyong batayan, pagka ikaw ay nagbabago-bago na ng turo ng paliwanag, pero hanggat Isaias 29:24 ang aatrasan mo, hindi kita tatantanan dyan. Kahit ano pang sabihin mo na, kung bulag akong taga-akay, hayaan mo ko! Sabi ni Mr. Soriano. Sabi ni Jesus Christ, pabayaan yung bulag. Mind your own business, scratch your own galis. Sabi pa ni Mr. Soriano. Parang bata na nagsusumbong sa mga miyembro niya. Nandiyan pa rin yung video mo, Mr. Soriano Ano sabi mo? May mali akong turo, may mali sa akin, expose nyo ako. I'm ready to face anybody. Pwede ba namang nandiyan yung video na yan? Na ikaw ay nag-anyaya ka, nag-invite ka, na pagka meron kang mali, i-expose ka. Yan ang ginagawa ni Brother Willie. Bakit naman ang ginagawa ni Mr. Soriano yung mga alipores niya uutusan na yung aking mga videos ipatanggal sa YouTube, sa Facebook. Tapos sa programa ko papasukin dito at manggugulo. Hindi naman ako papayag na may manggugulo sa programang ito. Tawagin nyo si Mr. Soriano. Magsabay pa sila nung pamangkin niya. Magtulong pa sila. At sila po ay hindi ko aatrasan. Usapang Biblia lang. Mag-usap lang tungkol sa aral. Ang ginagawa hindi ako kinikibo sa usapang doktrina. Ang gagawin sa korte. Doon ako ngayon dadalhin sa korte. At mag-uutos ng magdedemanda. Yun ang sinasabi natin na wala na yung Mr. Soriano na nung araw lahat ng mga pastor gustong makalaban. Gustong makadiskusyon.
Pagdating sa Iglesia ni Cristo, ang kondisyon niya, puno sa puno. Si Manalo ang gusto niyang makadebate dahil leader. O pagdating kay Willie Santiago, ay, tiwalag yan, tiwalag. Hindi dapat. Ngayon, magpaksa na po tayo. Ha? Tama na po yung ating pasakalye. Ang pagpapatuloy po ng ating paksa, ito pong tanong na ating naiwan nung nakaraan. Ano ang nangyayari kapag sumapit na sa tao ang kamatayang pisikal? Kasi po, naintindihan natin na ito palang kamatayang pisikal, wala naman po ito sa original na plano ng Diyos. Pumasok lang ang kamatayan dahil sa kasalanan ni Adan. Roma 5:12. Kasi, meron pong utos ang Diyos kay Adan, Genesis 2:16-17, na huwag kakainin yung bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. Hindi po mansanas iyon. Nililiwanag ko lang. Kasi ang alam po ng marami, kumain si Adan at Eva nung mansanas na nandoon sa halamanan. Pasintabi po wala pong mababasa na mansanas po yung kinain ng mag-asawa. Ang sinasabi po ay bunga ng pagkakilala ng mabuti at ng masama. Sabi ng Diyos, sa araw na ikaw ay kumain, walang pagsalang, mamamatay ka. Yung iba po, nung nabasa yan, nagduda sila sa Biblia. Nabuhay pa si Adan, 930 years, Genesis 5:5. Hindi totoo yung sinabi ng Diyos. Totoo po yun. Nung araw na kumain si Adan, namatay po siya. Ang namatay agad kay Adan, yung kanyang espiritu. Amen. Yun namang physical na kamatayan nangyari after 930 years. Amen. Wala pong contradiction dyan. Naintindihan po ba ng ating mga kasama? Pwede ho bang mag-amen? Yung mga naliwanagan po yung punto na yon. Ang unang kamatayan na naranasan ni Adan nung araw na siya'y sumuway sa utos ng Diyos, kinain niya yung ipinagbabawal na bunga na hindi naman mansanas. Namatay agad si Adan. Ano po namatay kay Adan? Yung espiritu niya. Kaya nahiwalay sa Diyos si Adan. Tama po. Ngayon, yung physical na kamatayan, nangyari po yan later. Nung si Adan po ay sumapit na po sa kanyang edad, 930 years old. Genesis 5:5. Kaya yung kamatayang physical, wala yan sa original na plano ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang tao para mabuhay magpakailanman dito sa lupa. Amen. Nagkakaintindihan po ba tayo rito? Ngayon, ang ating tanong, ano ang nangyayari kapag sumapit na sa tao ang kamatayang pisikal? Mag-focus po tayo sa physical death. Ano po ba ang nangyayari pagka ang tao po ay namatay na physically? Basa, Genesis 3:19. Ito po ang ating mababasa. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay. Ihanda rin natin yung magandang balita, Biblia. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabo at sa alabo ka uuwi. Ano po ang nangyayari kapag yung kamatayang pisikal ay sumapit na, naranasan na? Sa magandang balita Biblia, babasahin ko po. Sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling, maghihirap ka hanggang sa malibing. Dahil sa alabo,
doon ka nang galing, sa lupang alabo ay babalik ka rin. Yung katawan na namatay dahil humiwalay na yung espiritu, patay na po yan na pisikal. Ano mangyayari po dyan sa katawan na yan na pisikal? Yung katawan na yan na nanggaling sa lupang alabo, babalik rin sa alabo. Amen. Amen po ba sa mga kasama natin? Yung katawang lupa, babalik yan sa lupa pagka namatay na ang tao. Nagmula sa lupa, magbabalik na kusa ang buhay mong sa lupa nagmula. Tama po ba yun? Yung ating katawang lupa, pag namatay, babalik sa lupa. Pag nilibing na sa lupa, sasama na yan sa lupa. Tama po ba? Anong katunayan na ganun nga po? 12:7 ng Ecclesiastes. Ito naman po ang sabi po ng Haring Solomon. At ang alabo ay mauuwi sa lupa gaya ng una. Ano po mangyayari pagka namatay na ang tao? Yung kanyang katawan babalik sa lupa gaya ng una. Kaya itong ang ating katawang ito, kung pag-aaralan po natin, mga magulang at mga kaibigan, ito po talaga ay galing sa lupa. Yung mga minerals na nasa lupa, nasa katawan din po nating ito eh. Natatandaan nyo po ba na iba't ibang mga minerals na nasa lupa, presente rin sa katawan natin. Kaya nga, tayo pong mga tao, nakadepende tayo sa lupa eh. Tama po. Ang ating ikinabubuhay, dito rin po kinukuha sa lupa. Tama po ba? Nagkakaintindihan po ba? Ang katawang ito galing sa lupa. O, nagdududa pa ba kayo? Gusto niyo pong mapatunayan? Nung araw bata pa ako, nadidinig ko yung salita ng sa tatay ko nung araw banil. Maligo ka na, puro banil na yung katawan mo. Ano ba yung banil? Nung araw po kasi, may mga kalaro ho kami, nakikita ko na, meron ho bang nasa leeg na kwintas? Yung kwintas na, naman, itim. Ang tawag ko doon, banil. Yung, libag. Libag ho yun libag na talagang nakapalibot na po sa leeg noong mga nakakalaro namin nung araw. Gano'n naman ang tao talaga. Di po ba pagka hindi ka nakakapaligo, talagang, sabi nga ho nakikita na po na naglilibag na yung katawan. Pag naman tumanda na, sinasabi, amoy lupa ka na. Tama po ba? Yun po yung sinasabi po ng Biblia na dahil tayo pong mga tao, ang katawan nating ito ay nanggaling po sa lupa, pag namatay ang tao, babalik sa lupa. O ngayon, dahil po ganyan ang nangyayari, pag namatay ang tao, yung katawang lupa ay babalik po sa lupa, yung iba ho, natatakot. Yung mga hindi po nalalaman yung salita ng Diyos, hindi naunawaan yung salita ng Diyos sa Biblia. Nalibing na yung patay, nagkakaroon sila ng paniniwala na pwede pang magmulto. Meron pa daw mga kaluluwang ligaw.
Nakakapanood po ba kayo noong mga palabas sa telebisyon? Madalas po dun sa Kapuso Mo. Kay Jessica Soho, yung KMJS na yan. Meron po doong mga naipapalabas na, meron daw mga kaluluwang ligaw. Sino ika yung mga kaluluwang ligaw? Sila ika yung mga namatay na hindi nila alam na patay na sila. O kaya hindi pa nila tanggap na sila mga namatay na. Kaya mga kaluluwang ligaw ika yung mga yon. Mga nagmumulto. O pwede bang may magmulto pa? Totoo po ba na nagmumulto nga po yung mga namatay? Basa dito po sa Job 7:9 hanggang 10. Basahin po natin. Tulad ng ulap na napapadpad at naglalaho kapag namatay ang tao, di na siya makakabalik sa mundo. 10. Hindi na siya makakauwi kailanman. Mga kakilala niya, siya'y malilimutan. Ang binasa po natin, Job 7:9, magandang balita, Biblia. Ano po ang sabi po sa talata? Tulad ng ulap na napapadpad at naglalaho kapag namatay ang tao, di na siya makakabalik sa mundo. Ano po ang dapat nating maunawaan? Pakishare natin ito sa ating mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kakilala. Pag namatay po ang tao, sa salita ng Diyos tayo maniwala. Ano po yon? Hindi na siya makakabalik dito sa mundo. Amen po ba? Pwede ho bang mag-amen yung mga kasama po natin na sang-ayon dito po sa ating binasang talata, salita ng Diyos sa Biblia? Pag namatay ang tao, hindi na siya makakabalik sa mundo. Balik natin yung Job 7:9. Di na siya makakabalik sa mundo. Yes. Hindi na siya makakauwi kailanman. Yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ngayon, yung mga hindi po nagbabasa ng Biblia, hindi alam ang nakasulat sa Biblia, ano po ang nangyayari sa kanila? Namatay po yung kanilang mahal sa buhay. Namatay po yung kamag-anak, namatay yung kaibigan. Pagkatapos mailibing, ano po ang kanilang naiisip? Ano nararamdaman? Natatakot sila. Bakit? Baka dalawin tayo. Lalo po ngayon, sa araw ng mga patay, sa undas na yan, hindi na po papayagan na makapunta ng sementeryo ang maraming mga tao. Bawal po yan, huwag tayong lalabag sa batas. Sinabi naman po na pwedeng pumunta ng sementeryo mas maaga. Sa mga panahong ito, pwede na. Pero pagdating ng mga October 29 hanggang November 5, bawal yan. Walang papayagan po na makapasok ng sementeryo. O ngayon, dahil po hindi makakadalaw sa sementeryo ang marami, ito na ang iniisip ng iba. Baka pag hindi tayo dumalaw sa sementeryo, tayo dalawin. Baka tayo dalawin ng ating mga mahal sa buhay na mga namatay. Dahil hindi tayo makakadalaw sa kanila, ay hindi ho tayo dapat na magkaroon ng ganoong isipin. Hindi tayo dapat magkaroon ng ganoong mga alalahanin. Na tayo natatakot na baka tayo dalawin, tayo puntahan sa ating mga bahay. Sinasabi ng salita ng Diyos, pag namatay na tao, hindi na siya makakabalik sa mundo. Hindi na siya makakauwi kailanman. Amen. O ngayon, meron pong mga magsasabi, Brother Willie, kung ganyan ang sinasabi ng salita ng Diyos, pag namatay ang tao, ay hindi na babalik, hindi na uuwi. Bakit, Brother Willie? Nakita ko lolo ko.
Hello? Ha? Ilan na po yung nakausap kong ganito na, Brother Willie, bakit may nakita ko? Kamukhang kamukha nung lolo ko. Mismo yung damit niya nung siya ilibing. Yun din ang nakita ko, Brother Willie. Ha? Ba't ika nagpaparamdam? Bakit? Sa bahay namin nag-aamoy kandila. Ha? Nangingilabot nga ika yung pakiramdam namin, yung balahibo ng katawan namin, talagang lang tayuan. Ha? Nangangalisag ika kami. Ano ba yung nangangalisag na yun? Ha? Ha? Tayuan ika mga buhok namin sa katawan. Paano ika yung Brother Willie? Paliwanag mo naman. Kung sinasabi ng salita ng Diyos sa Biblia na pag namatay ang tao yung katawan ay babalik na sa alabok ng lupa. At hindi na makakauwi, hindi na babalik. Yung nakita namin, sino yun? Mismong lolo ko ika. Kamukhang kamukha at mismong yung damit niya. Yun ang suot-suot. Eto ngayon yan, mga magulang at mga kaibigan. Yung mga nakikita na yan, nagpaparamdam at yung iba po'y nakakausap pa. Sa pamamagitan po ng mga espiritista. Alam niyo po ba yung mga espiritista? Sila po yung mga medium na sila ang nakikipag-usap dyan sa mga sinasabing mga taong namatay na. Kung meron pong mga ganyan na nagpaparamdam, nagpapakita at nakakausap pa, sino po yung mga yon? Basahin natin. Dito po sa Deuteronomio 18:10 hanggang 12. Basahin po natin. Huwag makakasumpong sa iyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae o nanghuhula o nagmamasid ng mga pamahiin o engkantador o manggagaway o engkantador ng mga ahas o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu o mahiko o sumasangguni sa mga patay, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon. At dahil sa mga karumal-dumal na ito, ay pinalalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. Ano po dapat nating maunawaan dito? Meron po pala talaga ang gawain nila sumasangguni sa masasamang espiritu, sumasangguni sa mga patay. Ngayon, yung mga gumagawa ng ganyan, sabi po ng Biblia, sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon. Ano po ang dapat nating maintindihan? Hindi po dapat ginagawa yung ganyan na ikaw yung mga namatay na kakausapin mo pa. Na ikaw sasangguni ka sa mga espiritista para yung mga namayapa, pumanaw makausap pa. Hello? Meron pa po bang kausap si Brother Willie? Ito po bang mga narito po nakikinig pa? Yung mga medium, yung mga espiritista, hindi ba sila po pinagkakakitaan nila yan? Babayaran sila para makausap noong mga mahal sa buhay, yung mga namayapa nila. Tama po ba? Ganyan po ang gawain ng mga espiritista. Ngayon, kung meron pong espiritistang makakapanood sa atin, makakapakinig, ang masasabi ko po, tigilan po ninyo yung ginagawa nyo na yan. Dahil yung pakikipag-usap sa mga patay, pakikipag-usap, pakikipagsanggunian sa masasamang espiritu, karumal-dumal yan sa Panginoong Diyos. Kung meron man pong nakakausap itong mga medium, mga espiritista, yung mga nakakausap nila,
Hindi po yun yung mga taong namatay. Kung meron man pong nagpapakita, nagpaparamdam sa atin, hindi sila yung mga namayapa natin na mga mahal sa buhay. Masasamang espiritu po sila. Nagkakaintindihan po ba tayo? Dahil pagka ang tao po ay namatay, ang nangyayari po, yung kanyang katawan, babalik na sa alabok ng lupa. O ngayon, yung espiritu, yung kaluluwa, ano po ang nangyayari doon? Siyempre, umalis na yon sa katawan. At meron po yung pinuntahan na. Hello? Yung mga kasama po natin, nasusundan niyo po ba? Pag namatay ang tao, yung katawan niya na pisikal, ililibing. Uuurin yon. Kakainin ng uod. Babalik na po sa lupa. Tama po. O sa panahong ito na nandiyan ng COVID-19, yung katawan sinusunog agad. Cremation ang nangyayari. Tama po. O ngayon, yung espiritu at kaluluwa, umalis yun sa katawan. At meron na po yung pinuntahan. At yun nga ang inaalam natin dito po sa paksang ito. Kaya huwag kayong bibitaw dito. Dito po sa ating paksang ito. Ngayon, yung mga nagpapakita, nagpaparamdam, nakikipag-usap pa sa mga espiritista, sa Biblia po, sila po'y mga masasamang espiritu. Mga demonyo po yung mga yon. Hindi sila yung mga namatay natin na mga mahal sa buhay. Nagkakaintindihan po sana tayo. Hindi ako tutol. Hindi ko kinokontra yung mga nagsasabi na, Brother Willie, nakita ko lolo ko, kamukha niya. Yung mismong damit ng lolo ko nung nilibing, yun mismo nakita ko. Naniniwala kung may nakita siya, pero hindi yun ang lolo niya. Tama po ba? Meron po akong mga nakausap nun Meron pa daw po pinuntahan nila sa bahay. Parang may piyestahan. Alam niyo po nangyari. Doon daw sa bahay na pinuntahan nila, may nag-abot pa ng pinggan. May nag-abot pa ng pinggan. Ngayon, yung nag-abot ng pinggan, nung hinahanap nila, hindi na nila makita. Ngayon, nung mag-usap-usap sila, yung pala nag-abot daw ng pinggan, patay na raw yun. Kaya yung mga may hawak ng plato, ng mga pinggan, hindi na makakain. Dahil ang nag-serve sa kanila, yung matagal ng patay. Pagka nagkakatakutan, naku, marami pong mga kwento tungkol po dyan na namatay na pala yung tao na yun, nakita sa ganun lugar, nag-serve pa na, nagsilbi pa, nag-abot pa ng mga pinggan dahil may piyesta. Kung meron man hong mga ganon na nagpakita, nagparamdam, kaya nga kinikilabutan kaya nga nakakaramdam ng takot sa katawan Tama po. Pag po kasi masamang espiritu, mararamdaman nyo po takot. O tingnan nyo po, babasahin ko sa Biblia. Dito po sa isang talata ng Job. Ito po ang isang pagka ang naramdaman po natin kinikilabutan po tayo, tumitindig po yung ating mga balahibo. Masamang espiritu po yun. 4:15 po ng Job. Nang magkagayoy dumaan ng isang espiritu sa aking mukha, ang balahibo ng aking balat ay nanindig. Ano po ang nangyayari pagka po mayroong presensya ng masamang espiritu? Pagka nandyan na po yung mga demonyo, yung masasamang espiritu na nagpaparamdam, nagpapakita. Sabi po rito dumaan ang isang espiritu sa aking mukha. Tapos,
ang balahibo ng aking balat ay nanindig. Ayan. Oh. Kaya nga, pagka nakakaramdam ng takot, ibig sabihin, hindi yun yung ating mahal sa buhay na mayapa. Hindi yun yung lolo natin na namatay, lola natin, tatay natin, nanay natin. Masamang espiritu po yun na tinatakot tayo. Masamang espiritu yon na tayo po'y dinadaya, nililigaw tayo para wag tayong maniwala sa salita ng Diyos. Amen. Amen po ba sa mga kasama natin? Hindi po ba si Satanas, ang dyablo, magdaraya, pati yung kanyang mga kampon na masasamang espiritu? Ano gawain nila? Dayain ang tao. Ang tao po'y iligaw, bigyan ng maling paniniwala. Dito po tayo sa salita ng Diyos, sa Biblia maniwala. Hindi po dyan sa mga nagpapakita na yan sa atin. Kaya yung multo, kaluluwang ligaw na sinasabi ng iba, totoo po ba yun? Nakaluluwang ligaw sila? Hindi sila mga matahimik. Lalo po yung mga sinasabing mga biktima ng mga krimen, ng kalupitan, pinatay, na sila kaya nagpaparamdam dahil sila hindi sila mapayapa dahil kailangan nila ng katarungan, nagpapakita, may white lady. Tama po ba? Sa mga panahong ito, yan ngayon ang naiisip ng marami na sa ganun lugar, may namatay, may pinatay, nagpapakita yun at umiiyak at humihingi ng katarungan. Noong minsan po ay napanood ko po yung kay Rapi Tulfo. Nag-viral po yung video niya na meron po mismong nagpagalaw noong doon sa Bagyata yun na pinagalaw. Talaga nagkatakutan na hanggang bahay daw sinundan pa si Rapi Tulfo. Ito lang po ang masasabi ko sa ating mga kasama. Totoo po na mayroong mga nagpaparamdam. Pero hindi sila yung mga taong namatay. Masasamang espiritu po sila, mga demonyo po yung mga yan. Ngayon, hindi ho tayo dapat matakot sa kanila. Hindi rin dapat ikaw magpapailalim sa mga yan. Yung iba po ay sumuko sila sa mga demonyo, sa mga masasamang espiritu. Ganyan po ang nangyari sa marami. Hindi nila alam, bilang Kristiyano, mayroon ka pong authority laban sa mga masasamang espiritu na yan. Huwag ikaw ang makikisuyo, tabi-tabi po, makikiraan po, Huwag pong ganyan na mag-aali ka pa para hindi ka nila guluhin. Pagka ginawa po natin yan, hindi na ho tayo titigilan ng mga yan. Hello? Yung ating mga kasama, naintindihan niyo po ba sinasabi ni Brother Willie? Bilang Kristiyano, dapat yung ginawa ni Jesus Christ nung sinasa lupa, magawa mo rin yun. Yung masasamang espiritu, pag si Jesus Christ ay nasa lubong nila, sila ang tumataka, sila ang umaatras. Tama po ba? Ikaw, Kristiyano ka, nasa iyo Holy Spirit, ba't ikaw ang aatras sa mga demonyo na yan? Ba't ikaw ang makikiraan? Kagaya nung araw, sinasabi ng matatanda, pagka kayo ikay nasa ibang lugar, meron kayong nadaanan na yung punso. Yun hubang bahay ng mga anay. Nuno sa punso. Ano po ang tinuro ng matatanda? Makikiraan kayo, Sabihin nyo, tabi-tabi po. Makikiraan po.
Nagpapakita kayo na kayo ay nasa ilalim. Hindi po dapat ganun. Dapat ikaw ang nasa ibabaw. Ikaw ang authority. Pagka meron kayong mga lugar na napuntahan, meron kayong nararamdaman na kakaiba, ipakita nyo yung inyong authority bilang anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, inuutusan, masasamang espiritu, lumayo ngayon. Lalayo yung mga yun. Aalis po yung mga yun, dadaan ka eh. Tama po. Anak ka ng Diyos, nasa iyo ang karapatan, nasa iyo kapangyarihan. Naninirahan sa iyo Holy Spirit. Sinasabi ng Biblia, lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanglibutan. Kaya hindi tayo dapat na tayo po yung natatakot sa mga yan. Dapat sila matakot. Dahil tayo po yung mga anak ng Diyos. Nasa atin po yung authority. Amen. Amen po ba? Kaya nga ako nung nakaraan nung tinuturoan natin yung mga kasama natin, sabi ko, ipakita nyo authority, utusan, masasamang espiritu. Huwag kayo kung makikiusap sa mga yan. Nung bisan ho ka ako, may nakiusap Sabi ko, utusan mo ka ako, Brad. Nako, eto na, noong nagsasalita na, masasamang espiritu, please lang po, umalis po kayo sa bahay na Sabi ko, huwag mong gawin yung ganyan. Hindi tama yan. Huwag kang makiusap sa masasamang espiritu na yan. Palayasin yan. Sabi ko, dapat silang lumayas. Bakit? Sabi, tayo ka ako nagbabayad ng kuryente. Tayo nagbabayad ng tubig sa bahay na ito. Tayo nagbabayad ng renta sa bahay na ito. Tapos, nadyan yung masasamang espiritu. Palayasin yung mga yan. Hindi naman ako nakakatulong yung mga yan. Tama po ba? Hello? May kausap pa po ba si Brother Willie? Dapat ganun, palayasin. Hindi kayo welcome sa bahay na ito. Ang Panginoong Hesukristo, ang Panginoon na kinikilala sa bahay na ito. Lalayas yung mga yun. Yung ating mga kasama, kung meron po sa inyong mga bahay, nararamdaman ninyo na parang may kasama kayo. Dahil kayo po ay nakakaramdam na minsan para lumalaki ulo ninyo. Yung balahibo sa inyong katawan ay tumatayo. Wag nyo silang konsintihin na nasa bahay ninyo. Palayasin! Nagkakaintindihan po ba? Si Jesus Christ, yung kanyang authority na magpalayas ng masasamang espiritu, nasa atin din yan. Nasa atin din yan. Matutunan lang po nating gamitin yung authority na yan. Amen. Ngayon, ano po yung patunay sa Biblia na kung meron man pong mga nagpapakita, nakikipag-usap pa dyan sa mga espiritista na yan, sa mga medium na yan na tinatawag. Ang nakakausap nila, masasamang espiritu at hindi naman po yung mga taong namatay. Basa. Sa unang Samuel 28:3 hanggang 19. Medyo mahaba po itong mga talatang ito. Babanggitin ko na lang po ang pangyayari. Unang Samuel 28:3 hanggang 19. Namatay na po ang propeta Samuel, ang propeta ng Diyos. Ngayon ang Haring Saul, dahil siya po ay itinakwil na po siya ng Diyos dahil po si Haring Saul hari na matigas ang ulo, hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Namatay na ang propeta Samuel, itong Haring Saul, hindi na niya makausap. Wala na siyang mahingan ng payo dahil nabatay na yung propeta ng Diyos na si Samuel. Ang ginawa ng Haring Saul, dahil siya po ay nahaharap sa isang labanan sa mga Pilisteo, ang ginawa po ng Haring Saul, nagpatawag po siya ng babae na nakikipagsanggunian sa masamang espiritu.
Tandaan natin, karumal-dumal sa Diyos yung pakikipagsanggunian sa masasamang espiritu, pakikipag-usap sa mga patay. Ang ginawa ng propeta, ang ginawa po ng Haring Saul, dahil desperado po siya, tumawag siya ng isang babae na espiritista. Yung sa Endor. O ngayon, ano po ang nangyari? Noong makaharap na po ng Haring Saul, itong espiritista na ito, babaeng espiritista, nagkaharap na sila. Hindi po ba ang utos ng Diyos wag na makikipagsanggunian? Sumasangguni mismo yung Haring Saul. Di ang kanyang ginagawi karumal-dumal sa Panginoon. Tama po. Ngayon, nung magkaharap na sila, to cut the story short, sabi po noong babaeng espiritista, sino ba ang gusto mong iahon ko sa iyo at makausap mo? Sabi ho ng Haring Saul, gusto kong makausap si Samuel. O ngayon, ayan, sa 28:11, iahon mo si Samuel sa akin. O ano po nangyari? Meron na pong tinawag itong babaeng espiritista. At ito nga po, yung Samuel, nakipag-usap dito kay Haring Saul. O ngayon, ito pong nakausap ni Haring Saul na ang tingin niya si Samuel, nagsabi po itong kausap ni Haring Saul na ikaw at ang iyong anak bukas ay makakasama ko na. Nakikinig po ba ang ating mga kasama? Mahaba po kasi yung mga talata. Binanggit ko na lang po yung pangyayari. May sinabi po itong kausap ng Haring Saul na ikaw at ang iyong mga anak ay makakasama ko na bukas. Kasi nga, sila po ay mahaharap po sa labanan, sa digmaan. 28:19 po ng unang Samuel, yung binabanggit ko, na bukas ikaw at ang iyong mga anak ay masasama sa akin. Ayan. Ito po yung sinabi nung nakausap ng Haring Saul, na nangyari naman talaga. Bakit? Kinabukasan, napatay po sila sa labanan. Hello! Yung ating mga kasama po, kayo po ba'y nakakasunod? Itong babaeng espiritista, may tinawag siya talaga. Umahon mula sa kalaliman ng lupa at nakausap pa ng Haring Saul. Itong nakausap niya, ang tingin, ang nakita ni Haring Saul si Samuel. Patay na po ang propeta ng Diyos na si Samuel. Ngayon, may sinabi ito na nagkatotoo talaga na bukas, ikaw at ang iyong mga anak ay masasama sa akin. Ibig sabihin, mamamatay din sila. Si Saul at ang kanyang mga anak. Ngayon, sino po itong nakausap ni Haring Saul? Sino itong tinawag ng babaeng espiritista? Yun po ba talaga ang propeta ng Diyos na namatay na si Samuel? O basa sa unang Kronika 10:13. Basahin po natin. Sa gayoy namatay si Saul dahil sa kanyang pagsalangsang na kanyang nagawa laban sa Panginoon. Dahil sa salita ng Panginoon na hindi niya iningatan. At dahil naman na siya'y nakipagsanggunian sa masamang espiritu upang pagsiyasatan. Yun pong tanong natin. Kung may nakita at nakausap itong si Haring Saul, yun po ba talaga ang propeta ng Diyos na si Propeta Samuel? Sino po ang nakausap ng Haring Saul? Sino po yung nagsabi sa kanya na ikaw at ang iyong mga anak bukas masasama na sa akin? Sino po yon?
Hindi iyon si Propeta Samuel. Ang nakausap ni Haring Saul, masamang espiritu, isang demonyo. Hello! Yung ating mga kasama, naintindihan po ba? Kung meron man po ang mga espiritista nakakausap ngayon at nagsasabi ng mga pangyayaring may katotohanan, ha? Tama po. Tayo ba'y mapapaniwala na yung nakausap ng espiritista na yun yun mismo yung ating namatay na tatay, namatay na nanay, namatay na lolo, lola. May sinabing totoo. O, dahil ba totoo yung sinabi, maniniwala ka, siya nga ang lolo ko, siya nga ang asawa kong namatay. Hello? Hindi ba itong nakausap ni Haring Saul, totoo rin ang sinabi? Ikaw at ang iyong mga anak bukas ay masasama na sa akin. Namatay na. Napatay sila sa labanan. Pero para tayo maniwala na si Propeta Samuel, yung nakipag-usap kay Haring Saul, ano po yun? Maling paniniwala po yun. Kontra po yun sa salita ng Diyos. Amen. Dahil ang salita ng Diyos, pag namatay ang tao, hindi na siya makakabalik sa mundo, hindi na siya makakauwi kailanman. Kaya kung meron man pong nagpaparamdam, nagpapakita, nakakaamoy kayo ng amoy kandila, o kaya yung pabango mismo noong namatay, naamoy nyo. Ano po iyon? Kagagawan nyo ng masamang espiritu. Tayo po'y dinadaya, nililigaw tayo, para wag tayong maniwala sa salita ng Diyos at maniwala tayo sa kanila. Yan ang dapat nating maintindihan. Si Haring Saul, meron siyang nakita, nakausap, akala niya, yun po si Propeta Samuel. Hindi yun ang propeta ng Diyos, yung kanyang nakita at nakausap. Ang kanyang nakita at nakausap, isang masamang espiritu. Unang Kronika 10:13. Ngayon, bakit po tayo ang ating binibigyan ng diin dito? Pag namatay ang tao, ang katawan niya babalik sa lupa. Hindi na siya makakabalik pa, kaya walang kaluluwang ligaw. Tama po. Walang multo. Kung mayroon man pong mga nakikita nagpaparamdam, masasamang espiritu, mga demonyo lahat yan. Yung mga nagpapakita sa atin sa iba't ibang anyo, mga demonyo lahat. Kasama mga duwende. Yung mga duwende, sabi po nung iba, pag daw maputi yung duwende, mabait yun. Pagka maitim, salbahe. Ito po masasabi ko, lahat ng duwende, salbahe. Mga demonyo kasi lahat ng yan. Hello? Ang masasamang espiritu, pwede pong magpakita sa iba't ibang anyo. Pwedeng magpakita sa anyo ng isang white lady. Magpakita sa anyo ng isang kapre, isang tikbalang. Ngayon, yung mga nagde-dare sa akin, babasahin ko yan. Pag si Mr. Soriano na yung magkakaroon ng lakas ng loob na ako'y debatihin. Handa ako kay Mr. Soriano ilabas yung mga talata na yan. Papatunayan ko, mayroong tikbalang. Sa Biblia, mababasa yan. Babasahin ko, tikbalang. Oo. Kasi talagang yung mga kampo ni Satanas, may kapangyarihan po yung mga yan. Pwede pong magpakita bilang duwende, bilang white lady, bilang pugot yung ulo. Yung mga sinasabi po nung iba na nakita nila ganoon, kapre, tikbalang,
maligno. Lahat yan, masasamang espiritu o mga demonyo. Hindi sila pwede yung mga taong namatay na bumabalik, nagmumulto, mga kaluluwang ligaw. Bakit? Kasi pag namatay ang tao, yung katawan babalik sa lupa. Ngayon, yung espiritu at kaluluwa, Brother Willie, saan naman napupunta? Basa, Hebreo 9:27. Ganito po nakasulat. Sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ano po ang sinasabi kapag po ang tao ay namatay na? Ang sabi po dyan, kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Pagkatapos po pala ng kamatayan, ano na po kasunod? Ang kasunod po ay paghuhukom. Ano ibig sabihin? Pag namatay na po ang tao, mayroon na pong nangyayaring paghuhukom. Mayroon na pong judgment. May paghatol na. At doon po sa paghatol na nangyari, doon po malalaman kung saan karapat-dapat pumunta yung espiritu, kaluluwa ng taong namatay. Amen. Pwede ho bang mag-amen yung mga kasama natin? Pag namatay na po ang tao, may paghatol na agad sa kanya. Sa hatol na yon, ididestino na po yung kanyang espiritu, kaluluwa, kung saan karapat-dapat mapunta. Amen. Pwede ho bang mag-amen yung mga narito na naintindihan yan? Halimbawa, itong si Army Policarpio. Pumanaw na. Ano nangyari kay Army Policarpio? Yung kanyang katawan, ngayon ay nasa kabaong, sa ataol. Ililibing yan. Kung ililibing o susunugin, Yung espiritu at kaluluwa ni Army Policarpio, meron na po yung pinuntahan kasi dumaan na yun sa hatol. Dumaan na yun sa paghuhukom. Merong agad na paghatol o paghuhukom sa espiritu at kaluluwa nung namatay na si Army Policarpio. Amen po ba? Sa mga naintindihan po yung pinupunto ni Brother Willie. Halimbawa, yung mga nalunod na manggagawa doon sa Morong Beach Resort. Baka hindi alam ng mga fanatics. May mga nalunod na manggagawa doon sa beach resort na yun dahil pauupo lang OIC noong bayaw ni Bonjing, sabik sa pamiting, kahit bumabagyo, nagpatawag ng meeting sa beach resort. Bumabagyo, nalunod yung mga naligo manggagawa, patay. Patay. Kung ano man po yung report, mas marami po yung namatay. Kasi pinababa nila yung bilang ng mga nalunod na manggagawa dun sa beach resort na yun. Kaya, nakakatakot dun. May mga nabatay dun, kasi noong mga panahong inuobligan nila yung mga miyembrong doon mag-outing. Baka hindi nyo alam na maraming buhay ang namatay doon sa beach resort na yun. Magtanong din kayo. Ano naman yan na nalunod yung mga manggagawa doon sa beach resort, tapos yung mga nangharanan na choir kay Bonjing, sumakay ng FX, dyan po sa may Apalit, dyan sa may gasolinahan na Shell, sa may Tulao. Madaling araw na kasi, nagpaharana pa si Bonjing. Hinarana. Dahil mga antok-antok na rin, ayun, nagkabanggaan. Patay yung mga sakay doong FX, mga members ng choir.
Oh, yun yung mga malalagim na mga kamatayan na nangyari po dyan sa mga miyembro dyan. Baka hindi nyo alam. O ngayon, pag namatay ang tao, ano na ang nangyayari? Yung katawan, mawawalan ng buhay. Dahil umalis na yung espiritu, yung kaluluwa. O saan mapupunta yung espiritu, kaluluwa? Mapupunta yan sa lugar kung saan sila karapat-dapat. Bakit? Meron na po kasing paghuhukom o paghatol. Pagka ang tao po'y namatay na. Hahatulan na, huhukuman na, yung espiritu, kaluluwa, kung saan karapat-dapat na mapunta. Amen. Sabi ni Brother Melvin, yung anak nung Remy, ayan, kasama po roon sa mga nadisgrasya. Mga hinarana po kasi yung si Bonjing, inawit-awitan. Pagkatapos po nung panghaharana, doon na disgrasya yung mga member ng choir. Siguro mga tanda ko, mga year 2000 po yan nangyari. Pagka namatay ang tao, ano po nangyayari? Meron agad na paghuhukom o paghatol. Para ma-determine kung saan pupunta yung espiritu at kaluluwa. Yung katawan, automatic yun. Babalik po yun sa alabok ng lupa. Ililibing yun or susunugin yung katawang lupa. Tama po. Pero yung espiritu at kaluluwa, yun po kasi yung non-material, non-physical. Pag dumaan na po yun sa paghatol, sa paghuhukom, malalaman na agad kung saan karapat-dapat yan idestino. Ngayon, ang ating tanong, saan napupunta ang lahat ng mga taong namatay na noon ayon sa Biblia? Yung espiritu, kaluluwa ng mga namatay, lahat ng namatay noon, saan napupunta? Dahil dumaan na po sa paghuhukom. Yan ang ating itutuloy sa susunod na linggo o loloobin ng Panginoon. Ito po ay talakayin natin next Sunday. Ano bang petsa sa next Sunday? October 25 na po natin tatalakayin. Sabi ko naman sa inyo hanggang Nobyembre pa po itong ating paksa na ito. At patuloy po nating subaybayan at sundan para makumpleto po natin ang konklusyon nitong ating paksa. At sana yung mga nakasama natin ngayong araw na ito ay nakinabang at natuto dito po sa ating paksang ito. Bitin, sabi. Pasensya na po, talaga po alas 12 na po kasi ng tanghali. Di po ba sabi ko naman sa inyo, alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali po itong ating Bible program kapag linggo. Itutuloy na lang po natin sa susunod po na linggo, October 25, ito pong ating paksa. At bago po tayo tuluyang magtapos, magpaalam, inaanggayahan ko po yung mga may sakit, may mga karamdaman na magtaas po ng kamay, sumabay po sa ating gagawing commanding prayer. Kung meron kayong faith sa Panginoong Hesus na hanggang ngayon ay nagpapagaling siya, anuman po ang inyong sakit, karamdaman, yan po ay gagaling sa pamamagitan po ng ating faith sa ating Panginoong Hesus. Sige po, sumabay po kayo. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutusan ang lahat ng mga sakit, karamdaman ay umalis sa lahat ng nanonood ng Bible program. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan sa lahat ng nanonood ng Bible program. Be healed, be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Maalala ko po pala yung isang prayer kanina na nire-request. Yung mga anak ni Brother Jack de Buhawi. Si Elijah, kasi Micaela. Birthday ba nila? Sabay?
O sige po, ihabol na po natin yung para sa birthday po ni Elijah at Micaela Loyola. Sige po. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, binabasbasan ng mahabang buhay, mabuting kalusugan ang magkapatid na Elijah at Micaela Loyola. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang marami pang mga birthdays sa magkapatid na Micaela at Elijah Loyola. Sa dugo ni Jesus, proteksyon ng palagi. Ilayo sila sa lahat ng mga sakuna, sa lahat ng mga sakit at karamdaman sa COVID-19. Sa dugo ni Jesus, kagalingan, kasiglahan at kalakasan ay ipagkaloob sa magkapatid na Elijah at Micaela Loyola at maging sa kanilang mga magulang. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Okay po, alam na po sa lahat ng ating mga nakasama ngayong umaga. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. Magandang araw po sa inyong lahat.